Inanunsyo kamakailan ng US Central Command, CENTCOM, na nagsagawa ang US forces ng retaliatory strikes laban sa mga target na konektado sa Iran noong Lunes. Ang hakbang na ito ay kasunod ng serye ng pag-atake laban sa US personnel. Ayon sa isang pahayag na nakuha ng Fox News, sinabi ng CENTCOM na ang mga airstrike ay isinagawa sa Sham na target sa 2 lokasyon sa Syria. Layunin nito na pababain ang kakayahan ng mga grupong suportado ng Iran na magplano at maglunsad ng mga karagdagang pag-atake laban sa US at coalition forces na nasa rehiyon para sa military operations. Binigyang diin ni CENTCOM Commander General Michael Eric Kurilla na ang mga pag-ataking ito ay malinaw na mensahe na hindi papayagan ang mga banta laban sa US at mga kaalyadong puwersa. Aniya, magpapatuloy ang US sa anumang hakbang na kinakailangan upang protektahan ang kanilang mga personel at kaalyado mula sa mga walang habas na pag-atake. Ang mga strike ay naganap habang umiinit ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Noong Nobyembre 3, dumating ang mga US bombers sa Middle East bilang suporta sa Israel. Ayon sa CENTCOM, nakarating sa rehiyon ang B-52 Stratofortress bombers mula sa Minot Air Force Base, bagamat hindi isiniwalat ang eksaktong lokasyon. Samantala, noong nakaraang linggo, sinampahan ng kaso ang isang asset ng Iran dahil sa tangkang pagpatay kay President-elect Trump. Itinanggi naman ng Iranian Foreign Ministry ang mga paratang na ito. Ayon kay US Attorney General Merrick Garland, isa ang Iran sa pinakamalaking banta sa pambansang seguridad ng Estados Unidos. Inakusahan ng Justice Department ang isang asset ng Iranian regime na inatasang pamunuan ang isang network ng mga kriminal upang maisulong ang mga assassination plots laban sa mga target nito kabilang si President-elect Trump. Ang patuloy na aksyon ng Estados Unidos ay patunay ng determinasyon nitong depensahan ang kanilang mga puwersa at interes laban sa mga banta mula sa Iran. Patuloy ang mabibigat na airstrikes ng Israeli Air Force sa southern Lebanon at iba pang mga lugar na may presensya ng Hezbollah. Ang layunin ng Israel ay pigilan ang pagdaloy ng mga armas patungong Lebanon na itinuturing nilang banta sa kanilang seguridad. Sa mga nakaraang araw, dumami ang mga ulat ng pag-atake sa Syria na kinikilala ng militar ng Israel bilang isang mahalagang logistics base ng Hezbollah. Ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang estratehiya upang putulin ang linya ng supply ng mga armas na pumapasok sa Lebanon. Subalit, hindi nagpapatalo ang Hezbollah. Patuloy silang lumalaban upang ipakita na ang digmaang ito ay may malaking kapalit para sa Israel. Kahapon, nagpakawala ang Hezbollah ng 12-12 ng mga rocket mula sa Timog Lebanon patungo sa Haifa area, ang pangatlong pinakamalaking lungsod sa Israel. Ang ataking ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga sasakyan at bahay sa lugar. Sa ganitong paraan, sinusubukan ng Hezbollah na gawing mas magastos ang digmaan para sa Israel upang maipakita ang kahirapan ng pagbabalik ng normal na pamumuhay sa mga lugar na apektado ng labanan. Layunin nilang pigilan ang libu-libong mamamayan mula sa pagbabalik sa kanilang mga tahanan. Ayon sa ulat ng Health Ministry, sa nakalipas na linggo lamang, mahigit 240 katao na ang nasawi at higit 600 ang sugatan. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga biktima habang nagpapatuloy ang sagupaan na nag-iiwan ng malaking tanong sa kung gaano kalayo pa ang aabutin ng digmaang ito para sa magkabilang panig. May paniniwala ang mga kaalyado ng NATO na pinaplano ni Russian President Vladimir Putin na muling mabawi ang teritoryong nawala sa kanila sa rehiyon ng Kursk bago ang inaugurasyon ni Donald Trump sa Enero 20. Ayon sa isang ulat mula sa British Defense Intelligence na nakuha ng The Telegraph, inaasahang magpapalakas ang Russia ng mga pag-atake gamit ang kamikaze drones sa mga posisyon ng Ukraine gamit ang mga bagong launch sites na malapit sa hangganan.
Bilang bahagi ng hakbang para muling makontrol ang rehiyon, nagpadala ang Russia ng 50,000 sundalo, kabilang na ang mga sundalo mula sa North Korea patungo sa Kursk. Sinabi ni Ukraine Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi na libu-libong sundalo mula sa pinakamahusay na shock units ng Russia ang naglalayong itulak ang mga puwersa ng Ukraine palabas ng Russian enclave na nagpapataas ng pangamba sa posibleng malaking pag-escalate ng digmaan. Ayon sa mga ulat mula sa US media, nakipag-usap umano si Trump kay Putin matapos ang kanyang pagkapanalo sa eleksyon kung saan pinaalalahanan niya ang Russian leader na huwag palalain ang labanan, lalo na sa pagdaragdag ng mga tropa at supply mula sa North Korea para sa pagsuporta sa puwersang militar ng Russia. Ang mga aksyon ng Kremlin ay maaaring nagpapakita rin ng intensyon na maghanda para sa isang mas malaking opensiba sa hilagang silangang Sumy Oblast ng Ukraine. Ayon sa mga analyst ng Ukraine, nabawi na ng Russia ang halos kalahati ng teritoryong nawala sa kanilang Kursk incursion na nagsimula noong unang bahagi ng Agosto. Bilang pagpapakita ng suporta, nakipagpulong si UK Prime Minister Sir Keir Starmer kay French President Emmanuel Macron sa Paris upang talakayin ang estratehiya ng depensa ng Ukraine. Kumpirmado ng Downing Street na nagtutulungan ang dalawang bansa upang tiyakin ang matibay na posisyon ng Ukraine habang nahaharap ito sa mga hamon ngayong taglamig. Nagbabala naman ang mga Western diplomats na maaaring kumilos ng mabilis si Putin upang makuha ang mga teritoryo bago pa man maupo si Trump sa layuning makakuha ng kalamangan sa mga susunod na negosasyon para sa kapayapaan. Bagaman itinanggi ng Kremlin ang ulat tungkol sa usapan ni Trump at Putin, kinumpirma ng ilang US media outlets na nag-usap nga ang dalawang lider kung saan binati ni Putin si Trump sa kanyang pagkapanalo at tinawag itong matapang. Sa kabilang banda, maingat na tinanggap ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang pagkapanalo ni Trump at nanawagan siya sa incoming president na ipagpatuloy ang suporta sa militar para sa Ukraine sa mga darating na buwan. Pormal nang nilagdaan ng North Korea at Russia ang isang kasunduan sa mutual defense ayon sa ulat ng state media ng Pyongyang. Nakasaad sa kasunduang ito na magtutulungan ang dalawang bansa sakaling magkaroon ng armadong pag-atake laban sa isa't isa. Ang anunsyong ito ay kasunod ng mga ulat na nagkaroon ng unang sagupaan sa pagitan ng Ukrainian Armed Forces at mga sundalong North Korean na nakadeploy sa rehiyon ng Kursk sa hangganan ng Russia. Kumpirmado ng KCNA, ang state news agency ng North Korea, na nilagdaan ni Kim Jong-un ang kasunduan bilang isang batas. Ipinahayag ng KCNA na magkakabisa ang kasunduan mula sa araw na magpalitan ng ratification instruments ang dalawang panig. Noong nakaraang linggo, buong pagkakaisa na inaprubahan ng mga mambabatas ng Russia ang kasunduang ito at agad itong nilagdaan ni Pangulong Vladimir Putin bilang batas. Ang kasunduan na nilagdaan noong Hunyo sa pagbisita ni Putin sa Pyongyang ay nag-uutos ng agarang tulong militar mula sa alinmang bansa sakaling magkaroon ng pag-atake. Sa kanyang pagbisita kamakailan sa Moscow, ipinahayag ni North Korean Foreign Minister Choi Son-hui ang buong suporta ng Pyongyang para sa Russia at idiniing maninindigan sila kasama ang Russia hanggang sa araw ng tagumpay. Samantala, kinondena ng South Korea, Ukraine at mga kanluraning bansa ang umano'y pagpapadala ng North Korea ng humigit kumulang 10,000 sundalo upang suportahan ang kampanya ng Russia. Ayon sa mga Western governments, nagbigay din ang Pyongyang ng mga artillery shells at missiles na ginagamit ngayon ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Naglabas rin ng pahayag ang G7 nations noong nakaraang linggo, binabatikos ang lumalalang ugnayang militar sa pagitan ng North Korea at Russia. Nabahala ang grupo na posibleng sanayin ng Russia ang mga sundalong North Korean sa paggamit ng ballistic missiles na malinaw na paglabag
sa mga resolusyon ng United Nations Security Council. Noong Nobyembre 11, sinabi ng France na hindi dapat hatulan ng maaga ang patakaran ni Donald Trump sa Ukraine. Ayon kay Jean-Noël Barrot, ministro ng France para sa ugnayang panlabas, mahalagang bigyan ng sapat na oras ang bagong administrasyong Trump bago gumawa ng mga paghuhusga. Binanggit niya ito sa Paris Peace Forum, kasunod ng mga espekulasyon hinggil sa posibleng magiging posisyon ng Estados Unidos sa issue. Ang mga naging pahayag ni Trump hinggil sa Ukraine ay nakatuon sa mabilisang resulta kaysa sa pangmatagalang suporta. Hindi rin niya diretsong sinabi na nais niyang manaig ang Ukraine laban sa Russia. Sa kabila ng mga pangako niyang tatapusin ang giyera sa loob ng 24 na oras, wala pa siyang detalyadong plano. Subalit, inaasahang ang kanyang plano ay maaaring humantong sa pagbibigay ng ilang teritoryo ng Ukraine sa Russia. Binanggit din ni Barrot na kailangang gawin ng mga kaalyado ng Kyiv ang lahat upang matiyak na ang Ukraine ay papasok sa anumang negosasyon para sa kapayapaan ng nasa pinakamalakas na posisyon. Aniya, masyadong malaki ang mawawala sa Ukraine at sa internasyonal na komunidad kung ipipilit ng Russia ang batas ng pinakamalakas. Samantala, nasa Paris din si British Prime Minister Sir Keir Starmer. Ayon sa mga naunang ulat, inaasahan na tatalakayin nila ni Pangulong Emmanuel Macron kung paano hikayatin si Pangulong Joe Biden na payagan ang Kyiv na magsagawa ng opensiba sa loob ng teritoryo ng Russia gamit ang mga sandatang galing sa kanluran. Matapos ang pulong nina Starmer at Macron, naglabas ang dalawang lider ng pahayag na nagpapakita ng kanilang determinasyong patuloy na suportahan ang Ukraine hanggat kinakailangan upang labanan ang agresyon ng Russia. Inaasahan din ang pakikipagpulong nila sa punong ministro ng Poland na si Donald Tusk na layuning bumuo ng alyansa sa UK upang ipagpatuloy ang pagtulong sa Ukraine kapag opisyal nang naupo si Donald Trump bilang Pangulo sa 2025. Nagpahayag si Tusk na magtutuloy siya sa pag-uusap kay Prime Minister Starmer sa mga darating na araw, kasama ang planong makipagpulong kay Mark Rutte, na kasalukuyang nagsisilbing Secretary General ng NATO. Inulat ng Reuters noong Nobyembre 12 na posibleng italaga ni President-elect Donald Trump si Marco Rubio bilang bagong US Secretary of State, ayon sa mga hindi pinangalanang sources. Si Rubio ay isa sa 15 Republican senators na bumoto laban sa 75 bilyong military aid package para sa Ukraine na tuluyang naipasa noong Abril 2024. Matapos manalo si Trump sa halalan, sinabi ni Rubio sa isang panayam na ang malawakang digmaan ng Russia laban sa Ukraine ay nasa isang stalemate at kinakailangang tapusin na ito. Sa panahon ng kampanya, ilang ulit binanggit ni Trump na kaya niyang tapusin ang digmaan ng Russia sa loob ng 24 na oras kapag siya ang naging pangulo, ngunit hindi niya ibinahagi kung paano niya ito gagawin. Ayon kay Rubio, ang mga Ukrainians ay sadyang matatapang at malalakas, ngunit may katotohanan na kailangang harapin pagdating sa sitwasyon ng digmaan. Binigyang diin din ni Rubio na hindi ibig sabihin na dapat ipagdiwang ang ginawa ni Vladimir Putin o matuwa dito, ngunit kailangan daw magpamalas ng common sense sa usaping ito. Dagdag pa niya, pinupundohan natin ang isang stalemate na nagdudulot ng maraming buhay at aabutin ng isang siglo bago makabangon muli ang Ukraine sa lahat ng kanilang kinakaharap. Kung matutuloy ang pagtatalaga sa kanya, papalitan ni Rubio si Antony Blinken bilang US Secretary of State. Ang balitang ito ay bahagi ng serye ng mga ulat ukol sa plano ni Trump na bumuo ng isang administrasyon na may ibang pananaw ukol sa Ukraine kumpara sa kasalukuyang patakaran ng administrasyong Biden. Nauna nang napaulat na pinili ni Trump si Mike Waltz bilang kanyang National Security Advisor. Si Waltz, na dating Special Forces Officer
ay inaasahang maghahatid ng malaking pagbabago sa estratehiya ng Estados Unidos pagdating sa mga internasyonal na hamon, kabilang na ang digmaan sa Ukraine at ang lumalalang tensyon sa gitnang silangan ayon sa ulat ng politiko. Kilala si Waltz sa kanyang diretsong pananalita at matibay na suporta sa mga pananaw ni Trump. Samantala, itinalaga naman ni Trump si Republican Congresswoman Elise Stefanik bilang susunod na US Ambassador sa United Nations batay sa isang pahayag noong Nobyembre 10. Ayon kay Trump, si Elise ay isang napakalakas, matatag at matalinong tagapagtanggol ng America First na prinsipyo. Si Stefanik ay nagpakita ng magkahalong pananaw ukol sa tulong militar sa Ukraine sa mga nakalipas na taon. Bagamat sinuportahan niya ang pagpapalakas ng tulong militar ng Estados Unidos sa Ukraine dati at maging ang pagsulat ng batas para magpataw ng sanctions sa Russia bago ang malawakang pagsalakay nito, tutol na siya ngayon sa karagdagang aid packages para sa Ukraine. Ang mga pagtatalaga na ito ay nagpapahiwatig ng isang potensyal na malaking pagbabago sa direksyon ng patakarang panlabas ng Estados Unidos sa ilalim ng administrasyon ni Trump.